Ayun, magandang araw po, no. Kahit papaano po pwede nating sabihin na mapayapang Lunes po para sa ating lahat, no. Kahit medyo makulimlim, ayun, syempre nagpapasalamat pa rin po tayo sa ating poong may kapal dahil nakaraos na naman po tayo sa bagyong Pipito, no. Officially na lumabas na po siya ng PAR. Yan, sa mga nasalanta po kung gaano ka grabe yung sana po matulungan sila ng ating gobyerno, tsaka sana po malampasan po nila itong mga So yung palagi kong nakikita sa Facebook, no, na salamat sa Sierra Madre, niligtas na naman tayo ng Sierra Madre. Tama naman po yun, no? Pero sa akin lang po, no? Maraming salamat po sa Panginoon. Yan, siya po ang ating tagapagligtas kahit sa anumang bagay. Yan. Kung Sierra Madre man po yan, nasa poong may kapal pa rin po kung tayo ay maliligtas o hindi. At unang-una po, siya po ang may likha ng Sierra Madre. Ayun, ano lang naman po yun, wala namang objection sa Sierra Madre. Pero sa akin naman po yun, sa inyo yun, sa akin po naman opinion yun. Ayun, ganun pa man, at the end of the day, lahat po tayo nagpapasalamat dahil panibagong araw na naman po, panibagong pakikibaka na naman po ang ating lulusungin, no. Maliban po sa kahirapan, may mga ganyan pa, no, na nakakalungkot lang po, no, na isipin. 'Di ba? Yun nga pong walang bagyo, 'di ba? Ordinaryong araw lang po sa pang-araw-araw natin na buhay. Mahirap na. Ordinary pa lang yan, kumbaga wala pang sakuna. Napakahirap na po ng buhay, no? Tapos may ganyan pa. So yun yung tinatawag nilang solid. Hindi, nakakalungkot lang po, no. Marami po tayong mga kababayan na hirap. Actually hindi hirap, hirap na hirap po, wala pang sakuna. So lalo na po ngayon na may sakuna, sana po makaraos tayo pare-pareho, no? Sa pangalan po ng ating poong may kapal. Yun, ay siya nga po pala, no, ang bagyong Pipito po, no, so far siya po ang pinaka malakas na bagyo ngayong 2024 sa naitala po, no. Ito pong 2024, si Pipito po ang pinaka malakas na bagyo. So sa buong mundo po, isa po ang Pilipinas sa pinakamaraming bagyo na dumadaan sa isang taon, no. Ang Pilipinas po ay nag-a-average ng 20 na bagyo sa isang taon. So kung titingnan nyo, ang tag-ulan lang naman sabihin mo ng August o July, o kalating taon, kamo 6 na taon, so 20. So ibig sabihin nag-a-average tayo ng 3 hanggang 4 po na bagyo sa isang buwan pag pumasok na po yung tag-ulan. Ganyan po yung Pilipinas kasi dahil nga po napapaligi at ang ano naman po niyan, ang cost po naman yan is napapaligiran po kasi tayo ng tubig. Yan, marami tayong mga coastal area na tinatawag dahil lang bagyo po dyan namumuo, no? Tapos kaya may mga sakuna na po pagka may bagyo, landslide, flash flood, masakit man pong isipin, no. Yan po yung balik sa atin ng nature. Ano bang Tagalog ng nature? Yan po yung balik sa atin, no. Yang illegal logging, illegal mining, kaingin, yan, at saka po yung
lahat na may establishmento, lahat na may, although kasama naman yan sa progreso, no? Yung illegal lang po yung sinasabi natin. Yan po yung epekto ng kalikasan, yan po yung hagupit ng kalikasan sa atin. Katulad nga po sa mga ibang vlog ko, no? Sabi nga, kung kumain ka ng hamburger, you will save 1 hectare of grassland. 1 hectare of grassland can hold thousand of liters of water. Yun. Sa madalit salita po, grass pa lang yan, grass pa lang. 1 hectare of grassland. Yan. So pagka pinutol na po natin ang pinutol ang mga puno, lalo na po yung mga punong kahoy, isang punong kahoy po can hold thousands of liters of water. Yan. Kaya po kapag pinutol po natin lahat yan, flash flood po ang abutin natin, soil erosion, yan po ang aabutin po natin, no? 2013 po ang pinakamaraming bagyo na naitala na pumasok sa ating bansa. 25 po, in average of 20, nag-25 po tayo noong 2013. Ang pinakamalakas po na bagyo sa history ng Pilipinas ay Yolanda. Yan po ang pinakamalakas na bagyo na dumating sa Pilipinas. Hanggang ngayon po, yan ang history na pinakamalakas. At sa buong mundo po ay Haiyan. Yan po ang pinakamalakas, isa sa pinakamalakas na bagyo sa buong mundo, yung Haiyan po. At alam nyo po kung ano yung Haiyan? Yan po yung international name po ng Yolanda. Yan. Na kumitil ng buhay na libu-libong buhay po ang Yolanda. Yan. Sa Bangladesh naman po ang pinaka-deadliest typhoon sa history. Pumatay po yan ng mahigit kumulang sa 250,000 na tao. Ayun, So sa maiksing biyahe po natin, may mga konting kaalaman po tayo. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Hanggang sa muli po. Salamat.